Muli po, ako ay nagagalak at makakasama ko po kayo sa programang ito. Maiksi lang ito pero malaman. At ngayon pa lang po, ipinagpapauna ko na sa inyo na ito ay SPG. SPG, Strong Parental Guidance, sa tindi at init ng talakayan na gagawin po natin sa pagkakataong ito. Una ko pong binabati ay si Mr. Eliseo Fernando Soriano na ngayon po ay nadiyan sa Brazil. Brad Eli, kumusta na po kayo? At may payo ako kay Brad Eli at saka sa kanyang pamangkin na si King of Egypt, si Mr. Daniel Razon. Pag nanonood kayo, at saka yung mga MIC nyo, yung mga kay NP, kung tawagin nga, o parang district ministers, kumbaga sa iglesia, relax lang kayo pagka kayo nanonood. Relax. And fasten your seatbelt. Relax. Kasi nakakarating sa akin, ang daming nababasag na gamit nyo pag pinanonood nyo ako dito sa aking FB Live. Huwag naman, sayang yung magagamit. Halimbawa, nanonood kayo sa television through, kasi smart TV. Eh relax, sayang yung TV. Yung laptop, bigyan yung ikakalampag. Sayang. Yung cellphone, biglang ibabato. Huwag naman. Kasi wala naman ako sa loob ng cellphone o ng laptop. Relax lang po, mga miyembro at mga alipores ni Bad Eli. At doon po sa mga miyembro ng andating daan na naakit kayo kasi hindi nyo kilala si Brad Eli, hindi nyo alam kung ano talagang tunay na aral niya. Sana po ay dumistansya kayo kahit kaunti, mga kababayan po namin. Dumistansya kayo para makita ninyo yung tunay na kulay ni Bad Eli. Ano yung tunay na amoy ni Bad Eli? Ibig sabihin, lahat dapat alam nyo. Baka kasi, wala kayong kamalay-malay. Sana nga, ganun. Wala kayong kamalay-malay na ang itinuturo sa inyo, eh hindi na po nakabatay, kundi labag sa Biblia. Eh lalong masama na, alam nyo nang labag sa Biblia, pero dahil sa pakinabang, nariyan lang po kayo. Lalo yung mga manggagawang mangangaral. Ano po? Bueno, binabati natin muna ang mga sumusunod. Tika, bago ko malimutan, maaari po kayong mag-text sa number na ito, yung mga gustong makipag-ugnayan. Dumarami po eh. Saka yung mga nagbabalik loob sa iglesia, para maggabayan namin kayo kung anong dapat ninyong gawin. Ano po? 0935-528-2434. Ulitin ko po, 0935-528-2434. O, bueno, binabati natin ang mga sumusunod. Unahin natin si Papa Bing Hernandez. Medyo hindi na siya, bumabata ho sila pagka nanonood dito sa ating programa. Si Papa Bing Hernandez dyan po sa Taytay Rizal. Ingat po kayo at yung mga bata. Happy 70th anniversary po sa Birac, Catanduanes. Kumusta na po kayo? Ingat kayo mga kapatid. Happy birthday po kay Dabdab. O, kay Dabdab, yan sa, malayo ito, sa North Pole, Alaska. Happy viewing po kay Kamar and Ate Helen. Ayun, ka Ate Helen Nukup. Ingat po kayo dyan sa Hawaii. Aloha. Happy birthday po kay ka Jerwin Lau Castro at Malubag family. Kumusta po kayo? Lokal ng Buwak, Marinduque. Ingat kayo. Lokal ng Morial Sorsogon. At sumusubaybay din sa atin ang Depano family diyan po sa Des Moines, Washington. Des Moines ba yun? Okay. Ka Ricardo Tabigne, salamat, sumusubaybay po kayo. Lokal ng Helsinki sa Espoo and Vanta, Finland, Northern Europe, international. Brother Eli, etong international. Ikaw dyan eh. Nakarating lang po kayo sa Brazil eh. International na. Ito nga pala si Doc, si Brad. Doktora to. Doc, Brad Eli, doktora yan eh. Si Brad Eli kasi nang-i-inject. Hindi naman doktora nang-i-inject sa yung mga bata. Yung mga, tao doon? Sa mga bata. Mga pediatrician. Ayan. Si Brad Eli po, pediatrician. Kaya tawagin natin siyang doktora. Doktora Dalaginding. No po. Pagbati rin po sa Irawan, sa Palawan North, si Ka Jun Soriano. Walang bitaw si Ka Jun. Alam niyo si Ka Manuel Soriano Jr., hindi po sila kamag-anak ni doktora. Sila po ay ministro sa Iglesia ni Cristo na
Ayan, ginawang tagapagturo sa mga nagbiministro. At kapitbahay ko po, talagang walang bitaw sa panonood sa atin. Kahit daw replay, lagi nilang pinonood. Ano po? Kajun, ingat po kayo. Magkita tayo mamaya. Ano po? O bukas. Ka Vicente Frasdilla, North Atlanta, Manama, Bahrain, Villas Family sa Luzon. Ito pa, binabati natin mga sumusunod na ito. Pabati raw ang lokal ng Mount View sa Cebu City. Ayan. Lokal ng Hawaii, Kuya Wilson and De Las Tes. Lokal ng Silangan sa Western Samar. Mr. Eliseo Soriano, rapista kapwa lalaki. Uy, wag yan. Mahirap yan. Lokal ng Kabukyan sa distrito ng Leyte West. Sa Bugo, ayan, sa Bugo City, sa Cebu. Ingat po kayo. Binabati ko na rin lahat ng taga North Signal. Ano po? Happy viewing po kay kapatid na Dylan and Reggie Ramos. Yan po sa Milan, Italy. How are you, my beloved brother and sister? I hope that whatever happens in this world, stay healthy. Ano? Kapatid na Dylan. Siya ang tagapangasiwa po dyan sa Milan, Italy. Yan ang pinisang buo ko na magandang lalaki. Kumusta po ang Manukay? Manukaw, New Zealand. Nasa isip ko lagi si Bad Eli. Alam nyo, I want to be honest with you. Napapanaginipan ko po si Bad Eli. Alam po nyo bakit? Kasi pagtulog ko, ang binabasa kong talata, yung unang Korinto 6:9. At mamaya, babasahin ko muli. Bad Eli, huwag kayong relax lang po kayo. Ano po? At binabati na rin natin itong nabautismuhan po. Pakiupo na natin, yung ating audio, yung background ni Bad Eli. Dahil po sa panonood dito sa ating programa, alam nyo, nakatutuwa unay sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Dati-rati, itong mga sumusubaybay na ito, galit sa akin at sa amin doon sa programang Ang Tamang Daan, doon sa telebisyon. Tapos dito nagpatuloy sa panonood, nagsuri, sila po nagpadoktrina. Nakinig sa Iglesia ni Cristo, nagpatalang mag-iiglesia na, tuloy-tuloy sa pagsamba at kahit po, sabi nga ay nahinto yung pagsamba sa loob ng gusaling sambahan dahil sa sitwasyon, dumadalo sila sa pagsambang pangsambahayan. Ito po, nakatutuwa. Sila po 10 years nakaanib sa MCGI or Members Church of God International. 10 years. At yung babae po, si kapatid na Jovita Gutierrez, kasi ang asawa nila, si kapatid na Marcelo, medyo may edad na po. Na-stroke sila, pero awa ng Diyos yun. Naka-recover, yun. Si Jovita Gutierrez po, ay local treasurer. Ingat yaman sa lokal ng ang dating daan, diyan po sa Zambales. Kanina po, nabautismuhan na sila, diyan po sa Batangas, sapagkat yung kanilang anak, nariyan po sa lokal ng San Carlos, sa Batangas North. Ito po, nakakatuwa, tingnan ninyo. Nabautismuhan na po sila. Yun, yung nasa, si kapatid na Marcelo, ayan, may tungkod nga po sila. Bad Eli, sana wag ka magtungkod. Ano po? Ayan. Yung nasa gawi ko rito, yung babae, ay si kapatid na Jovita Gutierrez. Anak po nila. Ayun. Yun. Sila nag-anyaya, saka yung kanilang apo na makinig sa Iglesia ni Cristo. At ngayon po, awa ng Diyos. Yun na, nabautismuhan na po kanina. Congratulations po sa inyo at sa iba pa ng mga nagsusuri. Sana tuloy-tuloy. Sila po ay dating talagang aktibo. Masasabi nating fanatic member ng MCGI. Talagang matindi ang paghanga nila dito kay Doktora. Ba't ba doktora? Ano na lang po, kay Dalaginding. Ano po? Ito, walang tigil itong si Doktora Dalaginding sa paninira sa iglesia. Walang tigil. Ito, ipanonood ko po sa inyo. Anong sinasabi niya? Ito na isang gabi lang. Hindi sana ako mag-AFB live ngayon, kaso hindi ko matiis. Talagang nag-uumigting yung puso ko na sagutin ito. Ang lahat ng mga mamamatay tao, lahat ng mga sinungaling na
pagliligaw sa mga tao ang ginagawa. Sa dyablo yan. Ito, mga mananamba kay Satanas, itong mga ito, magpakunwari pa kayong mananamba kay Kristo at sa Ama, hindi nyo kayang patunayan dahil sa kasinungalingang ipinopromote nyo. Badeli, kumapit po kayo sa inyong upuan. May mababasag na namang gamit do sa Brazil o kaya dito sa UNTV o King of Egypt. Relax lang kayo pagka kayo sumusubaybay sa akin. At yung mga itiniwalag sa iglesyang sumama sa inyo dyan, relax lang kayo. Nagsusumbong kayo kay Badeli. Nakakarating sa akin eh. At sa susunod, ipanonood ko. Nagsusumbong kayo kay Badeli. Ito po si Sandoval eh, may mga sinasabing ganto-ganto. Ba't hindi po nyo sagutin? Badeli, naghahanap ang miyembro po ninyo. Ang daming kong tanong, hindi nyo sinasagot. Ang dami kong tanong. Halimbawa, sinong nag-ordina o nagpatong sa inyo? O bukod kay Yuli, sinong nagpatong sa inyo? Dalaginding, saan kayo nabautismuhan? O, kaya hindi kayo kaanib, mga kababayan naming ang miyembro ng dating daan, papayag ba kayo? Na yung puno nyo na nanghihingi ng abuloy sa inyo, hindi naman miyembro dyan? Kaya hindi katakataka eh, na hindi kayo ipagpagawa ng magaganda at maaayos na gusaling sambahan at ang kanyang ipinagagawa at ipinagawa nga pala ay isang magandang mansyon. Magandang mansyon sa Brazil na nagkakahalaga ng $2.5 million. Ang lupit ni Dalaginding. Eto, panoorin natin. Ang totoo, napapansin yan, maging nung mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo eh. Dapat natatandaan nyo yung ginamit ko rito yung video sa YouTube ni Ginoong Rex Kayanong. Siya po, hindi Iglesia ni Cristo, si Katoliko. Pero dahil sa nung kanyang punahin, itong samahang dating daan, pati siya. Minumura na, katakot-takot doon na mura text ang inaabot niya mula doon sa mga miyembro ng ang dating daan. Ang lupit talaga. Yun ang naituro ni Badeli. Kaya may panawagan ako kay Mr. Rex Kayanong. Kasi nariyan na pala yan sa DZME. Ano po? DZME sa 1530 kilohertz. Ang kanyang programa pala, nakita ko kanina dun sa YouTube, ano po, ay Monday hanggang Friday. Monday through Friday sa DZME na 3 to 4 p.m. Monday hanggang Friday. At nakahook pala sa YouTube at saka sa Facebook. Itatype lang yung DZME 1530 kHz. Etong sabi po ni Mr. Rex Kayanong tungkol kay Doktora Dalaginding. Eto. Baka hindi nyo ho alam, eto ho si Eli Soriano, mga kaibigan, abay matagal na ho nagtatago ho sa Brazil. Di ba? Kung natatandaan nyo ho, abay nakabili na ho to ng mansion ho na nagkakalaga ho na $2.5 million. Sa madaling salita ho, nasa 127 million. Ilan lang ho yan? Doon ho sa mga na-investo ni Eli Soriano na matagal na ho nagtatago ho sa Brazil. Ngayon, sabi ho ni isang televiewer ho natin kanina, and then Garek say, paano hindi ho magtatago? Di ba? Sinampaan ho ng kaso ho. May nagsampa ho na kaso ho ng rape. Ito hong si Beridiano, kung di ako nagkakamali, lalaki ho, yung nagsampa ho ng kaso ho ng rape na si Daniel Beridiano. Di ba? Kaya, simbiliso ng kidlat, tumakbo ho yan sa Brazil. Tapos yung mga piskalya ho, abay, inoperan ho nung ale. Rex Kayanong sa Target on Air. Beno, pinarinig ko po yan para mapansin ninyo, eto, hindi Iglesia ni Cristo, si Mr. Rex Kayanong. Mr. Rex Kayanong, ang sasabihin ko lang ay welcome to the club. Bakit welcome? Kung paano ako minumura, tinutungayon nitong mga troll ni Doktora Dalaginding, pati pala kayo nakakatikim na riyan sa grupong yan. Matindi ang grupong yan pagka ang pag-uusapan ay pagmumura. Kaya, balikan natin yung video ni Mr. ni Doktora Dalaginding na yun daw mga sinungaling, yun daw ay mga anak ng dyablo. Tingnan natin, sino ang nagpahayag
ng tungkol sa di umano ay bautismo sa Iglesia ni Cristo. Ito matagal ko nang hiningi kay Dalaginding eh. This is one of his accusations against the church or the Iglesia ni Cristo. Please watch this. Sa Iglesia ni Manalo, 7 taon din binibinyagan na. May record ako eh. Binabautismohan na. Mali yan. Hindi kailangan ng bata ang bautismo para maligtas. At hindi kailangan binyagan yung bata na 5 taon, 6 na taon, 7 taon, kagaya nung ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Tindi nitong mga ito. Nagsasabing sila raw ay totoo. Ang lakas ng loob na baliwalain ang salita ng Diyos. Ang mga bata, hindi kailangan niya na binyagan. Meron daw siyang record na dito raw sa Iglesia ni Cristo, di umano, binabautismuhan ng 5, 6, and 7 years old. Brad Eli, nung ko pa hinahanap sa inyo eh, nasan yung record? Nasan? Nasan ang record? Kaya may tanong ako sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na itinanong ko noon, itatanong ko uli ngayon. O, sumagot kayo, mga kapatid, from different parts of the world, north, south, east, west, ano po, ilang taon binabautismuhan ang bata dito sa Iglesia ni Cristo? 5 years old ba? 6, 7, or 12 years old? Pakisagot po. O yan, mag-comment kayo. Ilang taon binabautismuhan dito ang bata? Kasi doon dinudoktrinahan eh. Ilang taon dapat simulang doktrinahan o pangaralan? 5 ba? O, ng mga pangunahing aral sa Iglesia ni Cristo? O, tingnan natin, yung mga sumasagot dito. O, sabi ni Betty Celis, 12 years old. O, sabi ni Gutierrez Gabriel, 12 anyos po, pataas ka Michael. Si Kalani, 12. Tamayo, 12. Si Chris Mayor, 12. Si Roten Soriano, 12. O tama, 12 years old. O si Tristan Monforte, nanariyan pa po sa North Pole, sa Alaska. Isipin nyo kung gaano kalayo. Hanggang doon, 12 years old. Ang dapat bautismuhan. Ano po? Ayan si Rebs Pilasa, 12 years old. Clara, 12 years old. Talagang 12 anyos. Walang nagko-comment na 5 years old ang binabautismuhan dito sa Iglesia ni Cristo. Si Charlie Monforte. Yan yung gwapo kong bayaw. 12 years old. Kamukha ko yan eh. Buti lang di sa kamukha ni Dalaginding. Yan. Talagang 12 years old po. Hinaghihintay ako nang maglalagay dito ng 5 years old. Sabi ni Rafael Orense, congratulations nga pala, 12 years old, pataas ang maaaring bautismuhan. Sabi ni Net Cadyat at saka ni Lucas Monfort, sumusubay ba yung aking mga in-laws? Alam niyo yung in-laws ko, magandang lahi yan eh. Totoo yan, totoo. Yan. Ayan yan ang mahirap pagka-live, hindi mapigil yung damdamin at yung totoong hindi mapigil, totoo eh. Brad Eli, ito ang live. Yan ang live. Kagandahan din ng live, tipid sa kuryente, sa studio, walang cameraman, isa lang ang camera woman ko. Makeup artist, yun ding aking camera woman. Yung director at floor director, yun na rin. Yan ang kagandahan ng live dito sa bahay. 12 years old. Sa maikling salita, mga kapatid at mga kababayan namin, yung mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung sinabi po ni Doktora Dalaginding, Doktora, mamaya paliliwanag ko doon sa mga ilan nakasubaybay, bakit Doktora? Ano po? Yung sinabi ni Doktora Dalaginding na di umano, 5, 6, or 7 years old, di umano, binabautismuhan na sa Iglesia ni Cristo, tanong, siya ba'y nagsasabi ng kasinungalingan? O hindi katotohanan? Mamili kayo. Ang sinasabi ba niya ay kabulaanan o kasinungalingan? Dalawa lang ang pamimilian nyo. Kaya nung ihayag ko rito, hindi totoo na binabautismuhan dito yung 5, 6, and 7 years old. Hindi totoo. Aba, alam nyo, bumanat si Dalaginding. Ito yung banat niya. Meron siyang tinatawag na rebuttal. Pero tingnan ninyo, panoorin nyo. At saka yun ang aatake sa akin sa social media.
Hindi raw totoo sinasabi ko na nagbabautismo sila ng 7 taong bata. Sino may sabi sa inyo hindi totoo? Napakaraming saksi, mga dating iglesia ni Manalo. Binautismo ang 7 taon. Hanapin mo nga yung ebidensya na yan. Ang pinapalitaw, naninira lang daw ako. Hindi totoo. Ba't ako maninira? Hindi ako naninira. Kayong naninira. Nagbobautismo naman kayo talaga ng bata eh. O, tingnan nyo itong mass baptism nyo. O, ilang taon yung bata na yan? Ilang taon yan? Bata yan eh. Di raw totoo nagbobautismo sila ng bata. Lukohin mo, lelang mo, Sandoval. Yung lelang mo, lukohin mo. Pero meron kami ebidensya. Mga kapatid namin dito, dating mga iglesia ni Manalo eh. Kaya alam ko, nagbobautismo kayo ng bata. Ayan, maramihang bautismo sa Binondo, Manila. May bata, maramihang bautismo. May bata. May retrato eh. Tapos meron akong hawak na ebidensya na nagbabautismo kayo talaga ng bata. Kaya masasabi ko mga kapatid, sa atin, hindi tayo nagbabautismo ng 7 taon, 8, 10, hindi natin binabautismohan. Ito, dalaginding. Nasaan ang sinasabi po ninyong ebidensya na sa Iglesia ni Cristo ay nagbabautismo kami ng 5, 6, or 7 years old? Ilitaw nyo. Ilang araw na, nagbibilang ang mga kapatid sa Iglesia diyan sa ipinahayag nyo. It is a fabricated lies against the Iglesia ni Cristo. But Eli, English yan. Sabi mo kasi, hindi marunong mag-English ang kapatid na Felix Manalo. Nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, hindi naman nangaral si Manalo ron eh. Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero hindi nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko hindi nangaral, di marunong na English si Manalo eh. Hindi naman sa panghahamak, Hindi marunong na English si Manalo. Antindi mo? Natatanda mo yung turo mo? What did the Catholic Church did? Hindi ko malimutan yun. Kung makapanglait ka sa kapatid na Felix Manalo na hindi rin marunong mag-English, paano mangyayari yun? Sa susunod babalikan ko yung bahaging yan. What did the Catholic priest did? What did the Catholic priest did? Bueno, yayamang si Brad Eli, walang nailabas na ebidensya. Mag-iisang buwan na po na dito raw binabautismuhan yung bata na 5, 6, or 7 years old. Kaya, ano ang matibay na ebidensya ang inihahayag lang po nito? Sabay nagsasabi ng kasinungalingan o hindi katotohanan? Matatalino po kayo magdesisyon. Kaya ang mga apostol, pagka binasa natin sa Biblia, anong katangian ng mga apostol? Halimbawa si Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo. Pakinggan nyo, sulat at pahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang kamanggagawa sa panahon ng unang iglesia. Unang Timoteo 2:7. Ganito ang ating mababasa. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Yan po ang katangian ng tunay na sugo ng Panginoon Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi ako, sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya sa lahat ng sumusubaybay po sa akin, pagka mayroong kayong kilala na pastor, puno ng isang samahang pangreliyon, kayo mismo napatunayan nyo na siya ang kanyang itinuturo at sinasabi ay hindi katotohanan. Paano kayo maniniwala sa ganyang uri ng tagapagturo at tagapangaral? At pagka napatunayan nyo mismo, kayo mismo napatunayan nyo na siya'y nagsisinungaling. Kaninong anak yan? Biblia po uli.
Juan 8:44, kasi sabi nung miyembro ni Bad Eli, ni very bad Eli or ni Dr. Dalaginding, ako raw hindi nagbabasa ng talata. Anong hindi nagbabasa? Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Bad Eli, pakinggan po ninyo. Dadalangan ko ang pagbasa. Ang nagsasalita ang Panginoon Kristo, makinig po kayong mabuti. Dadalangan ko. Kayo'y, talaga ang tinutukoy kayo, Bad Eli. At saka si King of Egypt, ulit. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong ibigin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaninong anak po ang sinungaling? Sabi ng Panginoon Kristo, kayo'y sa inyong amang diablo. Kaya pag sinungaling, tama yung binanggit kanina ni Dr. Dalaginding sa unahang video. Ang gayon daw po ay anak ng diablo. Sa tindi ng dami ng mga ipinahayag ni Bad Eli laban sa Iglesia ni Cristo, different fabricated lies. Paano ko ngayon sasabihin si Bad Eli ay anak ng diablo? Bad Eli, wag po kayong magagalit sa akin. Ito, dadalangan ko. Hindi lang po kayo anak ng diablo eh. Hindi po. Kayo po ang tatay ng diablo. Huwag po kayong magagalit. Baka nagbabasa kayo ng laptop, wag. O kaya nanonood kayo nga sa Smart TV, si Mr. Daniel Rason, wag. Huwag niyo sisipain yung TV na Smart TV. Sayang naman. Ipadala niyo sa akin. Kasi wala akong ganung malaking TV. Baka sabihin niyo, ang yaman ko. Itong TV na to, Bad Eli, itong TV na to, tingnan yung rehistro. Ang nakarehistro ito, Iglesia ni Cristo. O, di ba? Tanungin yung asawa ko. Hindi ito akin. Dito pag-aari ng iglesia, ultimong maliit na bagay sa iglesia nakarehistro. Sa inyo. Bakit ganon? Yung mga lupain sa inyo nakarehistro, yung mga iba't ibang uri ng mga businesses sa inyo nakarehistro, samantalang galing sa abuloy ng inyong samahan o ng inyong reliyon. Ang lupit nyo, Bad Eli. Ang lupit nyo. Nasaan ang katarungan, Bad Eli? Sa ginawa nyo niya sa inyong miyembro. Mga miyembro ng dating daan, gumising kayo. Gumising kayo. Gumising kayo. Dumistansya po kayo. Ganyan po ang ginagawa sa inyo ng inyong punong mga ngaral. Kaya balikan natin. Kumustahin natin itong si Daniel. Alam niyo si Bad Eli kung magmura ang tindi ang lutong. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Ang pastor na humahatol sa labas ng tunay na iglesia, gago, tanga, inutil, tarantado! Baka gusto nyo akong kagalitan. Baka meron ditong pastor ni Manalo ngayon. Pumasok ka! Patutunayan ko! Gago yung puno mo! Sino ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Ang Diyos o si Manalo? Sumpain ang maniniwala kay Eranio Manalo at sa kanyang lahi! Sumpain kayo! Etong si Mr. Daniel Rason, si King of Egypt, eto pagsamba nila. Mr. Daniel Rason, pasensya ka na. Religion.tv. Kaya pala kahit namin liwanag noong katwiran na sinasabi sa atin, hindi na maintindihan, hindi na makita at magbibigay na ng tutol ng gago. Ano tinututunan
tinututulan mo ngayon? Kung hindi ka gago, ano tinututulan mo ngayon sa amin? Eh, pag-iari ka sila ng mga ba? O hindi gago ka nga, ano tinututulan mo? Hindi gago ka. Diba? Kasi yun na nakasisip. Ano tinututulan mo? Eh, di wala. Pero tinututulan ka. Hindi gago ka talaga. Eh, tutun lang gago ito eh. Kaya ako, ipagpaumanin niyo mga kapatid, kung meron gusto kumulit ka sa iyo, nasako yung mga yan, lumabas kayo kayo dito. Gago ka na rin ang talaga. Napasin nyo? Yan o, broadcaster, si Mr. Daniel Rason. Nakita nyo? Narinig nyo? Akala nyo pagkabait-bait, napakamaginoo pagka nakaharap doon sa kanyang doon sa kanyang programa sa UNTV, doon sa kanyang radio at saka yung television program. But in fact, pagka po siya naroon sa kanilang pagsamba, nasa tribuna, doon sana dapat lalong maging maayos at banal ang sinasabi. Pero doon nagtututo ngayon kung ano-ano. Ang lupit nitong magtsuhin na to. Bakit hindi ka taka-taka? Ganun yung tsuhin niya eh. Kaya, eto, ano yung sinabi ni Bad Eli Soriano laban sa Iglesia ni Cristo? Alam nyo, si Mr. Soriano, mga kababayan po namin, paulit-ulit, ayaw ko sabihin makulit, paulit-ulit ang kanyang issue na paninira sa Iglesia ni Cristo. Paulit-ulit. Eto, inulit na naman niya. Yung nangyari po sa Punta Santa Ana, Maynila, bago i-play, kasi noon, may pangyayari po, may ilang mga kapatid na kalalakihan na na-involve doon sa pagpatay, doon sa mga, sabi nating estudyante doon sa Punta Santa Ana, Maynila. Inuunahan ko na po. Hindi doktrina sa Iglesia ni Cristo ang pagpatay. Hindi po. Hindi aral. Kaya pagka merong lumabag sa batas ng tao at batas ng Diyos, lalo na, hindi po kinukonsinti ng namamahala sa Iglesia ni Cristo. Ang gayon po ay itinitiwalag. At kung merong naapi sa kabilang panig na hindi Iglesia ni Cristo, tumutulong pa po ang namamahala para yung dating kapatid namin na itiniwalag ay maipakulong. Yun ang katunayang hindi po kinukonsinti. Hindi kinukonsinti. Halimbawa, yung pakikiapid sa kapwa lalaki, hindi kinukonsinti dito yan. But Eli, hindi kinukonsinti dito yan. Oh, eto, pakinggan ninyo, si Bad Eli. Kaya yung mga iglesyang nagsasabi sa Diyos sila, patapos pumapatay ng kapwa. Ay, kahit baligtarin mo ang mundo, hindi ako maniniwala sa Diyos yan. Biro mo, basketball lang, 5 estudyanteng Katoliko pinatay sa loob mismo ng compound ng kapilya. Tingnan ninyo ang record ng Supreme Court Reports Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang kaso, People versus Abella. Biro mong iglesia yan, pumatay na ng kapwa-tao, pinagtulong-tulungan sa kanilang loob ng kapilya, ipinagtanggol pa hanggang sa Supreme Court. Alam ng hanggang Supreme Court nakarating yung kaso na yan. Ibig sabihin, talagang kukonsintihin nila ang pagpatay ng kapwa kung kakampi sa kanila. O yan, kanina, sinabi ko na po, hindi kinukonsinti ng pamamahala sa iglesia ang mga lumalabag sa aral o doktrina. Gaya halimbawa ng iba't ibang masamang bisyo o kaya ay pagpatay. Labag yan sa aral ng Biblia. Kaya ano ginagawa? Ikalawa, itinitiwalag. Kaya una, hindi kinukonsinti. Kalawa, katunayan hindi kinukonsinti. Itinitiwalag. Kaya yung mga na-involved doon. Sa kaso na yun sa Punta Santa Ana, itiniwalag ng kapatid na Iranyo manalo. At napansin ba ninyo ang, ayaw kong sabihin, twisted ang utak nitong magtiyuhin. Ayaw kong sabihin ganon. Kasi ang sabi nila, may record daw sa Supreme Court na itong Iglesia ni Cristo
may kaso ng pagpatay. Tingnan ninyo kung yung ipinakita niya. Balikan natin para mapansin po ninyo. Ang nakalagay ba, bago i-play, ang nakalagay ba, People of the Philippines versus Iglesia ni Cristo. Ganun ba? Ulitin natin. Biro mo, basketball lang, 5 estudyanteng Katoliko pinatay sa loob mismo ng compound ng kapilya. Tingnan ninyo ang record ng Supreme Court Reports Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang kaso, People versus Abella. People versus Abella. Pakipos. Ayan. Nakalagay, nababasa nyo. People versus Abella. Yung Abella, yun po ang involved doon sa krimen na naganap. Ang nakalagay ba, people versus, people of the Philippines versus Abella, versus Iglesia ni Cristo? Ganun ba nakalagay? Hindi po nakalagay na versus INC or Iglesia ni Cristo. Kaya paninira. Hindi po Iglesia ni Cristo as an organization ang nagsagawa ng pagpatay, kundi individual na kaanib. Bibigyan ko ng halimbawa. Halimbawa po, may isang samahang pangrelihiyon. Yung puno ng rape ng lalaki. Ibig bang sabihin, yung buong organisasyon ng rape na? Ganun ho ba? Ganun lang ho kadali eh. Total ang ginagamit po ni Doktora Dalaginding ay yun daw record sa Supreme Court. Bueno, gamitin natin ang record sa Supreme Court. Eto, galing po sa Supreme Court, eto nakalagay. Ayan. Total, may kasabihan sa Ingles, let's give them a dose of their own medicine. Inuulit-ulit nyo yan, di umano, nasa Supreme Court, hindi naman Iglesia ni Cristo ang may kaso, kundi yung individual at itiniwalag na yon. Bueno, pagbibigyan ko kayo, meron akong hawak, galing po sa Korte Suprema, 3rd Division sa Manila. Ano nakalagay? Republic of the Philippines Supreme Court, Manila, 3rd Division, notice. Sirs, madams, please take notice that the court, 3rd Division, issued a resolution dated October 1st, 2014. Malapit sa birthday ko. No. October 2 kasi ako eh. October 1st, 2014. Ayan. Pagkatapos, doon na natin ituloy kasi umapila sa Supreme Court itong grupo ni Dr. Dalaginding na mapawalang bisa yung sabi nga madismiss yung kasong rape na isinampa laban sa kanya. Anong sinasabi dun po sa batay mismo sa record? Itong tunay na record galing sa Supreme Court. Yung page 2. Ayan, dito na natin babasahin. Nakikita nyo mga kababayan namin, paki-enlarge itong bahaging to so that everybody would notice what is written there sa record ng Supreme Court. Ayan, GR. Yung GR ay hindi yan CR, Brad Elia. General Record, number 204839. Eliseo F. Soriano versus People of the Philippines and Daniel Veridiano. Ito ang totoong versus. People of the Philippines, magkakampi, yung Daniel Veridiano, ang kalaban, Eliseo F. Soriano. Tuloy natin. Eliseo Soriano is known as the supreme head of the Church of God International or ang dating daan. One of his followers, Daniel Veridiano, pansinin po ninyo, take note, Daniel, hindi ho babae ho, lalaki ito. Daniel Veridiano, who worked as the Assistant General Secretary of said church, filed 2 criminal cases for rape against him, docketed as criminal case numbers 06-3898M and 06-3899M. However, on the date of the scheduled arraignment, Soriano did not appear. At pagdating doon sa last page, yung kanilang paghahabol
na mapawalang bisa yung rape case na 2 counts laban po dito kay Mr. Soriano, anong nakalagay doon? Wherefore, the petition is denied. Hindi tinanggap yung paghahabol ninyo sa Supreme Court na maibasura o mapawalang bisa yung 2 counts of rape na ginawa ni Bad Eli sa kapwa lalaki. Yan ang nasa Supreme Court. Binabasa ko lang po. Kaya, ang totoo, yan po ay nalathala maging doon sa mga pahayagan. Pahayagan, nalathala yan. At bago ko po basahin, Brad Eli, umupo kayong mabuti sa inyong upuan. Kumapit kayo, baka mahulog kayo. At yung lahat, this is a very, sabi nga ay SPG, Strong Parental Guidance. Ang patnubay ng magulang kailangan. Baka may mga bata po na nanonood sa akin ngayon kasi ang ginagawa ng marami ay family hour pagka nanonood dito sa aking programa. Ito po ang payo ko muna. Pansamantala, palayuin yung mga bata kasi hindi nila ito dapat marinig. Matindi ito naglalagablab, nag-iinit itong babasahin kong dyaryo na diyan nalathala yung pangyayari doon sa ADD Convention Center na doon naganap, Brad Eli, ang hindi inaasahan. Eto, basahin natin. Yung Bulgar. Ayan, pakilaki ng konti. Ayan. Lalaking biktima. Ayan, Bulgar. Kailan niya nalathala? October 3. Ba, tapos sa yung birthday ko. Kanina, October 1, di ba? Ito naman, October 3. October 3, 2005. Ayan, Bulgar. Lalaking biktima, pumiyok. Brother Eli, kinasuhan ng rape. Ayun. At doon sa susunod pa, medyo hahaba tayo. Pero, basahin ba natin? Basahin na natin. Total, yan ang gusto ni Bad Eli. Yun daw merong siyang mga ebidensya. Ito, nalathala sa pahayagan. Basahin na natin. Naharap sa panibagong kontrobersya ang leader ng Andating Daan, ADD na si Brother Eli Soriano. Makaraang akusahan ito ng panghahalay at panggagahasa ng isang dating mataas na opisyal ng nasabing samahan. Batay sa sinumpaang salaysay na ipinasa sa City of San Fernando, Pampanga Prosecutor's Office noong Setyembre 29, 2005 ng biktimang si Daniel Puto Veridiano, dating Assistant General Secretary ng ADD, may sapat na gulang, nakatira sa 1250 Tambunting Street, Santa Cruz, Maynila. Ipinatawag umano siya ni Soriano bandang 1:30 ng hapon noong Mayo 17, 2000 sa loob ng kwarto ng ADD leader sa Apalit, Pampanga. Eto na. Ayon sa biktima, baka may bata, huwag kayong manonood muna, huwag kayong makikinig. Ayon sa biktima, inutusan umano siya ni Soriano napunasan ng katawan nito at nagpamasahe. Pero hindi lamang umano ito ang ipinagawa sa kanya. Dahil inutusan umano si Veridiano ng sospek, Bad Eli, na himasin ang kanyang ari at pinahiga pa siya nito. Sa salaysay pa rin ng biktima, pinilit umano siyang idapa ni Soriano at pinagparausan siya sa puwet. But Eli, nasa ng hustisya sa pangyayaring ito? But Eli, nasa ng katarungan? But Eli, humihiyaw ang hustisya, But Eli. Ituloy natin. Idinagdag ng biktima na naulit umano ang insidente noong Hunyo 8, 2001, bandang 3:00 ng hapon sa nasabing lugar. Inakusahan din nito ang pinuno ng ADD na ginawa rin ang nasabing krimen sa iba pa nilang kasamahan. Niliwanag ng biktima na ngayon lamang ito nagkaroon. Teka, natatawa talaga. Yan ang nasa Bulgar. Yung nalathala noong October 3, 2005. Magandang pa-birthday ito sa akin ni Bad Eli. Eto, teka, hindi lang yan. Ito pang isang nalathala.
Ito ang lupit nito. O mga bata, huwag mo na kayong lalapit. Ito ay strong parental guidance. O, hindi ko ito gawa. Ito po ay nalathala sa isang pahayagan, investigador. Kailan naman? Oktubre 1, 2001, 2005. Ito. Naging sunod-suluran ako sa paniwalang sugo siya ng Diyos. O, yun ang sabi ng biktima. Yan, nakalagay po. Title, Miyembrong lalaki ni-rape sa puwet ni Brother Eli. Ito si Brother Eli. Kaya tinatawag ko siya ngayon doktora. Nang-i-inject. O, di ba sa pigi pagka ano? O, Brother Eli, yung TV, wag yung sisipain, no? Sayang. O, Daniel Rason, baka naman wasak-wasak na yung laptop nyo rin pag pinanonood niya. Relax lang kayo. O, mga kababayan namin, at yung mga miyembro ng dating daan, sana po dumistansya kayo. Dumistansya kayo. Kasi pagka masyado kayong nakatutok, ano po, hindi nyo makikita, may nangyayari na pala. O, ito, tuloy natin. O, ang sumulat, Grace Berhel. Sinusunod ko ang lahat ng kanyang nais dahil sa paniniwalang sugo siya ng Diyos at kailangang sundin ang kanyang utos. Para sa akin noon, ang sugong katulad niya ay hindi maaaring magkamali at walang gagawing masama kailanman. Ganyan niya pinaniwala ang kanyang miyembro kasi. O, tuloy natin. At ang kanyang malalaswang pinagagawa sa akin at sa iba ko pang kasamahan sa ang dating daan ay pagpapakita lang ng pagmamahal sa kanya. Uy, tindi di ba, Daily? Ibang klase po pala kayo maghayag ng pagmamahal sa kapwa lalaki. Ang tindi. Ulit, tuloy natin pala. Ito ang salaysay ng isang lalaking tumiwalag na miyembro ng ang dating daan matapos magharap ng kasong acts of lasciviousness at rape laban sa leader ng religious group na si Brother Eli F. Soriano. Sa kanyang 2 pahinang affidavit na inihain kay Antonio IV Magdasol ng Assistant Provincial Prosecutor sa San Fernando, Pampanga, sinabi ni Daniel Puto Viridiano, binata ng Tambunting Santa Ana Cruz, Maynila, nagsimula ang panghahalay sa kanya noong Mayo 17, ayan na, 2000 sa ADD Convention Center sa Apalit, Pampanga. Sipin nyo, yun ang dako ng kanilang pagsamba. Doon gumagawa ng panghahalay. Tuloy natin. Si Viridiano ay Assistant General Secretary ng ADD simula noong Hunyo 1995. Naging manggagawa o church worker umano siya upang makasama araw-araw si Brother Eli. Nagsimula umano ang kalbaryo ni Viridiano bandang 1:30 o 1:30 p.m. noong Mayo 17, 2000 nang ipatawag siya. Tadahan-dahanin ko po para dramatic entrance. Ipinatawag na ni Brad Eli si Brad Daniel Viridiano sa kanyang silid. Eto na. Nang ipatawag siya sa kwarto ni Brother Eli at inutusang imasahe ang ADD leader. Ilang saglit, nagulat ang biktima nang ipahimas at ipalaro sa kanya ni Brother Eli ang ari nito. Hindi pa nakontento. Pinahiga siya ni Brother Eli at inipit ang ari nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Takot na takot ang biktima. Subalit hindi siya makatutol sa kanilang leader. O mga bata, wag mo na kayo makikinig. Layo kayo, layo mga bata. Layo. Hustisya ang kailangan dito. Layo kayo. Tuloy natin. Takot na takot ang biktima. Subalit hindi siya makatutol sa kanilang leader. Sabik na sabik. Pinadapa siya ni Brother Eli. Ipinamasturbate ang ari nito. At nang matigas na, ay pilit na ipinasok sa kanyang puwet. Muling naulit ang panghahali ni Brother Eli kay Viridiano noong Hunyo 8, 2001 sa silid ng religious leader bandang 3:00 ng hapon. Gaya ng una,
Muling nagpamasahe muna sa kanya si Brother Eli. At nang mag-init, nag-iinit pa pala si Brother Eli. At nang mag-init, ay ginamit uli siya sa puwet na pinahira ng lotion. Nasaan ang katarungan, Brother Eli? Nasaan ang hustisya rito? Huwag niyong babatuhin yung inyong laptop or kaya yung inyong TV, wag. Yung cellphone, huwag ibabato, sayang. Brother Eli, gaya ng una. Asa na ba ako? Ba't may lotion? Gumagamit pala ng lotion si Brother Eli, no? Muling nagpamasahe muna sa kanya si Brother Eli at nang mag-init ay ginamit uli siya sa puwet at pinahira ng lotion. Sinabi ni Veridiano na bukod sa kanya, ginagawa rin umano ito ni Brother Eli sa ibang kamiyembro sa relihiyon. Ang matindi, ipinapakita pa ito ni Brother Eli sa kanila na parang hindi nahihiya. Minsan, ikinikis-kis niya ang kanyang paa sa genitals ng iba naming kasamahan. Paghawak ng mga ari ng iba. Pag-utos sa amin na i-masturbate ang kanyang ari. O di kaya'y uutusan niya ang ilan sa amin na mag-masturbate sa harap niya. Ani Veridiano. Mga kababayan namin, magseseryoso po ako sa bahaging ito. Kung kayo ay miyembro ng Samahan Dating Daan, ba't kayo nananatili riyan? Bakit? Bakit po? Diyan ba kayo sasama yung mga nanonood at nakikinig sa kanyang programa na ginagamit ang iba't ibang platform o yung platform sa social media, YouTube, Twitter, Facebook, IG at iba't iba pa? Yan ba ang paniniwalaan ninyo? Yan ba? Kaya siya tumakas patungo sa Brazil at hindi makabalik dito sa Pilipinas sapagkat alam niyang meron siyang matindi at napakabigat na kaso na kinakaharap. Yan ba ang sugo o tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos? Kaya doon sa isang dyaryo, ano sabi doon? Pakisuyo, ayan yan, no? Kita nyo, sugo ng ang dating daan, sa puwet dumaan. O Deli, ano bang relihiyon talagang itinataguyod nyo? Ba't kung saan-saan kayo dumadaan? Ha? Ano ba yan? Ang dating daan, hindi dapat ang dating daan yan eh. Ano yan eh? SPD. Di ba? SPD. Dapat ganun eh. Kasi nakalagay sa puwet dumaan. O kaya, 2 ulit umanong hinalay. Dalawang ulit umanong hinalay at inuring. Inuring ni Soriano sa puwet si Veridiano. Ang lupit. Brother Eli, asan ang katarungan niyang ginawa niyo? Asan? Kaya kung meron tayong tinatawag na manghuhula dito sa Pilipinas, di ba kilala niyo si Madam Auring? Di ba Madam Auring? Kilala niyo eh. Kaya itong si Brother Eli, sabi nung nagko-comment, ano kayang pwedeng itawag natin dito kay Brother Eli? Kaya dito kay Dalaginding. Doktora, Dalaginding kasi nang-i-inject. Ngayon naman ng uring. Ano pwedeng itawag dito? Ano kayang pwedeng itawag dito natin? Kaya Doktora Dalaginding. Pwede natin sigurong tawagin ito na kasi si Madam Auring, di ba sikat na sikat? Ito si Brother Eli, pwede nating tawaging Madam Uring. Kaya Doktora Uring. Ang lupit, Brother Eli, asan ang katarungan yan? Tapos kung makapanira kayo sa sugo, sa kapatid na Felix Manalo, at sa mga ministro, at ngayon ang matindi niyong sinisira ng kapatid na Eduardo Manalo, kayo ba'y mayroong karapatang mangaral ng salita ng Panginoon Diyos sa ganyan? May mga nagko-comment, nagsasabi sa akin, ganito bakit daw kahalayan ang tinatalakay ko at hindi talata ng Biblia? Una, sagot ko ito, hindi ako ang gumawa ng kahalayan. Ang gumawa ng kahalayan, at yan ay nasa Supreme Court, ay si Mr. Eliseo Fernando Soriano. Siya po, yung puno ng Samahan Dating Daan na ngayon ay nasa Brazil. Nang ikinakatwirang kaya raw siya nasa Brazil, para daw magturo at mangaral para matupad ang hula. Mali! Kaya siya nasa Brazil para takasan ang kasong rape at iba pa na mga kasong ipinataw sa kanya. Ngayon, sinasabi nyo,
kahalayan yung tinatalakay ko rito, hindi talata ng Biblia. O simple uli ang sagot ko. Di magbasa tayo uli ng talata ng Biblia. Eto, pakinggan nyo sa Levitico o sa unang Korinto 6:9. Talata ng Biblia ito. Basahin natin. Ang mga hindi matuwid, unang Korinto muna, 6:9. Ayan. Eto, sundan nyo ako. Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam yan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasambat sa Diyos-Diyusan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, ang mga bakla, ang mga bakla, ang mga bakla. At hindi ba nakaalis yung mata ko ron? Yan. Ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki. Ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Talata po ng Biblia yan. Na yung mga bakla, gumagamit sa kapwa lalaki, ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi lang yan. Talata uli ng Biblia, Levitico 18:22. Bate po sa The Living Bible. Dadalangan ko ang pagbasa. But buo pa ba yung telebisyon ninyo? Manood kayo mabuti. Talata ng Biblia. Homosexuality is absolutely forbidden, for it is an enormous sin. Kaya meron akong napakatagal na hamon dito kay Bad Eli Soriano. Ang tagal na po, uulitin ko. Bad Eli, sana kibuin nyo ito. Total, kinibuin nyo yung tungkol sa bautismo Eto ang kibuin nyo, uulit-ulitin ko. Kasi inuulit-ulit nyo naman yung paninira sa sugo, sa kapatid na Felix Manalo, at sa buong iglesia. Kaya uulit-ulitin ko rin yung paraan ng aking pagtatanong sa inyo. May kasabihan nga ay, let's give him a dose of his own medicine. O di ba? Tama ba English ko? Ito. Okay. Badeli, uulitin ko. Ang matagal ko nang sinasabi at babanggitin ko po uli sa inyo ngayon. Pwede po bang itaas nyo ang inyong kanang kamay? Itaas nyo ang inyong kanang kamay na nakaharap sa kamera. At sabihin nyo ng buong tindi at buong giting na sabihin nyong, sumpain man ako ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, hindi ako bakla. Wala kaming relasyon ni Yuli. Sabihin nyo ngayon. At habang sinasabi niyo ay nakapatong kayo kay Yuli, nakapatong ang inyong kamay sa Biblia. At sabihin nyo, hindi ako bakla. Sabihin nyo. Tumigil ako sandali kasi namimili. Choosy si Brother Eli ng sinasagot. Ang dami kong inire-raise na tanong. Pero ito ang hindi niya matats. And isipin niyo itong nalathala sa pahayagan. Karumal-dumal. Yang edad mong yan, Bad Eli, nag-iinit ka pa? Bad Eli. Yung babae, di ba, pag may tinatawag na nagme-menopause, si Bad, nag-iinit. Ang tindi. Nasaan ang katarungan, Bad Eli? Nasaan ang justisya? Nasaan? Kaya kung hindi kayo guilty, this is my challenge. Bumalik kayo dito sa Pilipinas. Harapin nyo ang kasong yan. Harapin nyo. If you are not guilty beyond reasonable doubt, bumalik kayo dito sa Pilipinas. Pero yung pagtakas nyo at pagtatago dyan sa Brazil, alam ng buong mga mamamayang Pilipino, ba't kayo nariyan? Ba't kayo nariyan? Kawawa yung mga napagsamantalahan ang mga manggagawa. Isipin nyo, yan ba ang tunay na paraan ng pagpapadama ng pagmamahal? Puntahan natin si Apostol Pablo. Ano katangian ni Apostol Pablo bilang tunay na sugo ng Panginoon Diyos? Ito katangian po, mga kababayan, ng tunay na sugo. Ihambing nyo si Brad Eli Soriano.
Ikalawang Korinto sa 12:17 hanggang 19. Nagsamantala ba ako sa inyo sa pamamagitan ng sino man sa kanila na isinugo ko sa inyo? Yun ang tanong ni Apostol Pablo. Nagsamantala ba ako sa inyo sa pamamagitan ng sino man sa kanila na isinugo ko sa inyo? Ipinamanhi ko kay Tito at isinugo kasama niya ang isang kapatid. Eto pa, nagsamantala ba sa inyo si Tito? Yun ang tanong ni Apostol Pablo. Nagsamantala ba sa inyo si Tito? Hindi ba namuhay kami sa iisang espiritu? Hindi ba namuhay kami sa gayon ding mga hakbang? Muli, iniisip ba ninyo na kami ay nagtatanggol sa aming sarili sa inyo? Sa harap ng Diyos, kami ay nagsasalita kay Kristo. Minamahal, ginagawa namin ang lahat ng mga bagay para sa inyong ikatitibay. Ano po ang katangian ng tunay na namamahala sa iglesia o sa bayan ng Panginoon Diyos? Sa pansa narinig nyo, malayong-malayo, si Madam Uring, si Doktora Dalaginding, napakalayo. Sapagat ayon kay Apostol Pablo, nagsamantala ba ako sa inyo? At maging si Tito, nagsamantala ba siya sa inyo? Hindi ba't namuhay kami sa iisang espiritu? Ano yung iisang diwa o isang espiritu na kanilang paraan ng pangangasiwa sa mga kapatid sa iglesia? Ang sabi sa talata, minamahal, ginagawa namin ang lahat ng mga bagay para sa inyong ikatitibay. Kaya ang namamahala dito sa Iglesia ni Cristo, hindi po nagpapahina at nagdudulot ng katitisuran. Hindi po. Ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ito ang sinasabi namin sa lahat ng mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sila po ang aming inspirasyon. Sila po ang nagdudulot ng tatag, lakas ng loob. Sila ang umaaliw sa amin sa panahon ng pandemya at kapighatian. Sa pamamagitan ng kanilang walang sawang pagtuturo, pagpapadama ng pagmamahal sa buong iglesia, sa mga ministro, sa mga may tungkulin, sa mga sambahayan at sa individual na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya walang makasusumbat. Ulit. Walang makasusumbat. Isa pa. Walang makasusumbat sa amin pong tagapamahalang pangkalahatan o sa kapatid na Eduardo Manalo.